Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May panibagong intriga na naman po laban kay Martin Romualdez na pinakakalat si Mike Defensor. Walang kadala-kadala si Mike Defensor. Yung kanyang hotel, yung kanyang negosyo, pinasara na. You see? O ito tungkol po kay Gutesa. Ito na naman yung pinapakalat nila. Orly Gutesa umamin na pinapabago ang kanyang testimonya. Ayon kay Mike Defensor, una niyang inilabas ang naturang video ay hindi inilabas dahil sa pangamba na may mas lalo umanong gigipitin si Gutesa. Pinapalabas na sabi dito, Gutesa umamin na naglabas ng video record si dating Congressman Mike Defensor ng isang phone call ng mag-asawang Sergeant Orly Gutesa, dating security aide ni Saldico, na naglalaman ng pag-amin na ipinapabago umano ang kanyang testimony kaugnay ng pag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Maniwala sa inyo na kilala kayong mga sinungaling at mahilig gumawa ng mga mag-imbento ng mga ebidensya. Diba? Basang-basa na po ang records ninyo, Mike Defensor. Ang tutukan ninyo, yung kinasadlakan ng pamilya mo, ng asawa mo at yung anak mong lalaki at babae pala. Ay, lalaki. Na nagbibenta ng laman. Diba? Yan, sabi dito, Defensor umiwas magkomento sa Pasig Hotel closure, iginiit na pinopolitika ang issue. May na-discovering krimen, pagkatapos sinasabi ninyo, pinopolitika. Pag nabubuking kayo, puro politika yung depensa. Diba, mga kababayan? Pilit nila, mga kababayan, na idinidiin si Martin Romualdez sa pamamagitan ng testimony ni Gutesa at saka ng alleged 18 Marines. Isa korte po, mga sabi-sabi, hindi man yan pinapatulan po. Mga chismis. So itong mga aligasyon, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez, posible po yung gumuho lang sa korte. Sa gitna po ng ingay sa politika, muling inilulutang, mga kababayan, ang samot-saring mga paratang laban kay Martin. Ngunit sa likod nitong mga malalakas na headlines, mga maiingay na akusasyon, lumilitaw, mga kababayan, ang isang malaking problema. Kulang sila sa verifikasyon, butas-butas yung ebidensya, at mahina yung mga testigong inihaharap. Sa korte kasi po, mga kababayan, hindi sapat yung mga sabi-sabi lang. Ang kailangan personal knowledge, dokumento, corroboration, yun ang kailangan. Tsaka siyempre legal credibility. So kung ang pundasyon ng kaso po, affidavit na peke yung pirma ng abogado, yung kay Gutesa, at mga testigong may questionabling mga records, hindi siya matatawag nating bombshell. Ito ay maaring isa lang na political spectacle na madaling bumagsak kapag dinala na siya, mga kababayan, sa totoong proseso ng batas. Dahil dito, mga kababayan, lahat ng mata ay nasa ombudsman. Tatanggapin ba dito yung mahinang salaysay bilang basihan po ng formal na investigasyon? O ibabasura dahil sa kakulangan ng sapat na mapagkakatiwala ang mga ebidensya, mga kababayan? Kasi po, ang ginagamit na mga testigo, si Gutesa at yung ilang mga dating Marines, yung 18 Marines. Ngunit, mga kababayan, ayon sa mga ulat at mga legal observers, ang mga ito ay tinuturing na unverified at mahina para tumayo sa korte. Yung affidavit ni Gutesa na patunayan pong falsipikado yung notaryo. Ilan sa mga Marines ay napag-alaman na dishonorably discharged. May mga salaysay na hindi malinaw kung personal nilang nakita o narinig mismo yung sinasabing mga mali-maleta. Sa legal standards kasi, sabi ng mga legal experts, malaking usapin yung credibility ng witness. Kapag ang testigo mismo ay may butas sa integrity o may questionabling pinagmulan ng salaysay po, umihina yung buong kaso.
Ganun lang yon. Yung kay Gutesa, napatunayan mismo. Falsified yung notaryo po. Then yung nagtuturo naman na isang kontraktor, yung statement ni Diskaya. Tapos pati yung kwento ni Saldico. So kasama rin mga kababayan sa mga ibinabato kay Martin, yung mga aligasyon ng kickback. Mula kina Curly Diskaya, gayon din sa pahayag ni Saldico. Ngunit ito'y tinitingnan bilang mga hearsay man lang. Wala kasing direktang ebidensya. Wala pong personal na transaksyon na nag-uugnay mismo kay Martin Romualdez. Walang dokumentong pirmado o trail ng pera na direkta pong tumuturo sa kanya. Hindi tulad ng kaso, mga kababayan ni Chis Escudero, may testigo mismo na may personal knowledge at may figures at may tumuturo talaga sa kanya. May money trail, mga kababayan. So kung ang testigo ay nagsasalita lamang para iligtas yung sarili, mahirap siyang tanggapin ng hukuman, sabi ng mga legal analysts. Wala kasi ni isang dokumento na nag-uugnay mismo sa pangalan ni Martin Romualdez sa mga ghost at saka substandard na mga flood control projects. Sa mga kasong graft and corruption, mahalaga kasi yung paper trail na sinasabi. Kung walang dokumento, walang matibay na angkor ang testimonya ng isang tao. Kapag salita lamang laban sa salita, mas mabigat pa rin yung ebidensyang nakasulat. Hindi pwedeng puro laway lang. Yung mga testigo ni Mike Defensor, puro lang laway, puro kwento, puro preskon. Ngayon, pag-usapan natin yung hearsay rule ng batas. Yan Revised Penal Code, mga kababayan. Batay sa Revised Rules on Evidence ng Pilipinas. Basahin natin. Batay sa Revised Rules on Evidence ng Pilipinas, sa Rule 130, Section 37, mga kababayan. Hearsay rule siya. Sinasa dito na ang testigo ay mari lamang magtestigo sa mga katotohanan na alam niya base sa sariling perception o personal knowledge. Ang hearsay o sabi-sabi ay inadmissible siya dahil hindi ito maayos na nako-cross-examine. Ganun po. Ibig sabihin, kung hindi mo personal na nakita, hindi mo direktang nakausap, narinig mo lang sa iba, narinig lang sa iba, mahina po ito sa korte. Ganun lang yon. So, ano yung legal na basihan sa state witness requirements? Sa Rule 119 ng Section 9, mga kababayan, basahin ko sa inyo. Upang maging isang state witness po, dapat mapatunayan na may absolute necessity ang testimonya. Wala nang ibang paraan para patunayan ang kaso. Ang salaysay ay substantially corroborated ng ibang matitibay na ebidensya. Ganon. So, dito mga kababayan, pumapasok yung malaking tanong. Paano magiging state witness kung ang affidavit ay napatunayan pong falsipikado? Piki yung pirma ng notaryo? Paano magkakaroon ng substantial corroboration kung kulang sa evidence ang kaso? You see? So paano mapatunayan ang akusasyon kung ito ay hindi mo naman first hand experience ya? Narinig mo lang Kung mahina ang ugat, mahina ang patayuin ang puno. Ganon lang yon, mga kababayan, sa analogy. Ngayon, pag-usapan natin yung probative value ng peking dokumento. Sabi dito, sa jurisprudence ng Pilipinas, ang dokumentong napatunayang peke ay nawawala ng probative value o timbang bilang ebidensya. Hindi lang yon. Ang gumamit o nagsumiti ng huwad na dokumento ay maaari pang humarap sa kasong falsification of public documents. Sa madaling sabi, ang peking ebidensya ay hindi sandata. Maaari itong bumalik bilang pananagutan. Mag-backfire ito sa kanila. Di ba?
Ngayon, pag-usapan natin si Mike Defensor kasi siya yung nasa likod nito. At siyempre, may mga taong kumukumpas kay Mike Defensor. Alam na ninyo kung sino. At nagpupundo. Alangan man, basta lang gumagalaw si Mike na walang pundo. Di ba? Ngayon, aktibong itinutulak ni Mike Defensor na gawing state witness itong si Gutesa sa pamamagitan ng Office of the Ombudsman. Ito ngayon ang bagong sintro ng usapin. Ngunit mga kababayan, yung pagtutulak sa isang witness, hindi man siya automatikong katibayan na malakas yung kaso. Ang tanong dyan, hindi man kung sino yung nag-endorso. Ang tanong lagi ay kung pasado ba sa legal standards. Ganun lang po yon. At doon po magkakatalo. Dalawa lang mga kababayan yung malinaw na direksyon dito. Tatanggapin ba ang testimonya ni Gutesa at mga ex-marines bilang basihan sa formal na investigasyon ng ombudsman? Ngayon, malamang ibabasura ito kalaunan mga kababayan dahil po sa kawalan ng sapat, independent at beripikadong ebidensya. So dito masusukat mga kababayan kung papairalin yung due process o papayagang manaig yung ingay kaysa sa batas. So sa panahon ngayon mga kababayan, madali gumawa ng mga akusasyon. Yun nga yung mga nangyayari ngayon eh. Pero kapag nasa harap na ng korte o sa ombudsman, isang bagay lang mga kababayan yung mahalaga. Kaya bang patunayan? Pero yung kung ang kaso nakasandal sa haka-haka, hearsay, chismis, peke yung affidavit, at mga testigong may mga mabibigat, questionabling credibility issues, maaring maingay lang ito sa labas. Pero tahimik na babagsak sa loob ng proseso. So sa huli mga kababayan, hindi lahat ng akusasyon ay kaso. Hindi lahat ng witness ay credible. At hindi lahat ng ingay ay ebidensya. Kadalasan ito ay mga estelo lang para anya Mr. Maravillas, para pagtakpan ang katotohanan. At malamang parte din ito ng diversionary tactics. Diversion para pagtakpan yung mga totoong salarin. Tama po? Ayan man lang yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.